Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang komento ni ka-crypto rito kung saan ay sabi, meron po siyang katarungan dito kung saan ay sabi niya ay bakit lahat ng mga coins ngayon ay bumabagsak. Ayan. Ano kaya ang cause ng kanilang pagbagsak? Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, bakit nagsisibagsakan ang mga coins ngayon? Yan, meron pong kasagutan dito si BN Crypto. Why is the crypto market down today? Yan. Unang-una ay the total crypto market slipped to $2.46 trillion after nearly $30 billion was wiped out. Yan. Dahil po sa dulot po ng pagbagsak ng buong crypto market. Yan, bumagsak po yung kanyang market cap. Total crypto market po ng total crypto market cap ng buong cryptocurrencies. Yan ay bumagsak po sa 2.46 trillion dollars. At dahil dito ay halos malapit po sa 30 billion dollars ang nawala dahil diyan. Yan, laki po niyan. Bitcoin's price also closed below the crucial support of $68,500, trading at $67,900 at the time of writing. And nabasag na rin po niya or tumagos na rin ang market price ni Bitcoin sa ilalim ng support line. Isang crucial support line. Mahalagang support line po yan na nandito sa $68,500. At nasa ilalim po ito. Napunta sa ilalim ng support line. Kung saan ay naglalaro po itong presyo ni Bitcoin sa ngayon sa presyong $67,900. Kaya yan, sa mga hindi po nakakaalam po kasi, yung galawan po kasi ni Bitcoin ay yan na rin, nakakaapekto na rin po yan sa galawan ng buong crypto market. Kaya yan. At yung posible po na maaring dahilan kung bakit nagsisipagsakan ang buong crypto market ay maaring ito po. Ayan, according to May 28 filing with the Securities and Exchange Commission or SEC, Hashdex has withdrawn its application for a spot Ethereum ETF. Ayan, meron daw po kasing isa rito. Ayan, si Hashdex ang nag-withdraw ng kanyang application para sa spot Ethereum ETF. Kaya yan po ay naganap noong May 28. Ayan, nagkaroon sila ng filing. At bakit kaya sila umatras dito? The initial proposal to pull the application came on May 24 right after the SEC approved every spot Ethereum ETF filing. Yan, umurong po si Hashdex. Ayan. Kasunod po yan ng pagkaka-approve ng US SEC sa lahat ng mga naka-file na spot Ethereum ETF. Kaya yan, ano kayong dahilan kung bakit sila umurong? Kaya maring ito yung nagkaroon ng impact yan sa presyo ng buong crypto market ngayon. Yan, pero parang malabo po yata kasi nag-isa lang naman itong si Hashdex na nag-withdraw ng kanyang application sa spot Ethereum ETF. Mabuti sana kung marami sila. Yan, yung isa pang posibleng dahilan dito ay ang US Treasury Report release a risk assessment report concerning NFTs. Ayan, naglabas daw po ng risk assessment o yung parang panganib. Yan. Parang may panganib daw po. Yan, tungkol sa mga NFTs. The report highlighted that NFTs and similar assets are highly susceptible to use in fraud and scams. Kaya yan, base po sa assessment ng US Treasury Report ay nakita daw po nila na ang mga NFTs at yung mga kaparehong assets na ito ay malaki daw po ang parang mataas ang posibilidad na ito ay magamit sa panluloko at saka pag-i-scam. Kaya yan, maaaring ito na rin yung nagdulot ng takot sa crypto market.
Pero sa tingin ko ay mababa rin ang chances na ito ang dahilan kung bakit nakakaapekto ito sa pagbagsak ng buong crypto market. Kasi NFTs po kasi ito. Kaya yan po ang mga posibleng dahilan kung bakit bumabagsak ang buong crypto market dito. Pero para sa aking sariling opinion ay hindi po ako sang-ayon dito. Malamang ay may may iba pang mga bagay diyan kung bakit bumabagsak ang buong crypto market. Kaya ayan, kung meron po kayong sariling ideya or opinion kung bakit bumabagsak ang buong crypto market sa ngayon, ay yan, maaari po ninyong i-share sa comment section sa ibaba. Pero pagdating po sa aking sariling opinion ay nagsisibagsakan lamang po talaga ang buong crypto market para magkaroon ng correction or magkaroon ng retracement lamang. Bagay ang retracement kasi ang buong crypto market nitong mga nakalipas na araw ay mabilis po kasi silang umangat. Yan, at normal lamang po na pagkatapos ng mabilisang pag-angat sa presyo or mataas na pag-angat sa presyo ay normal lamang na sila ay nasinusundan ito ng isang correction or minor retest bago po ulit ito magpatuloy sa pag-angat sa presyo. Kaya yan, pero maganda na rin kung talagang babagsak po talaga siya para makabili po ulit kasi yung inangat po ng buong crypto market nitong mga nakalipas na araw ay puro take profit na lamang po tayo. Kaya nakapag-take profit na rin po tayo ng ilang beses. Kaya ngayon ay kailangan mo po nating mag-accumulate sa pagbagsak nito. Kaya naghahanap po tayo ng pagkakataon na ito ay bumagsak para makapag-accumulate po tayo. Kaya ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.